Magandang araw sa inyong lahat. Sa bawat sulok ng mundo, may mga lungsod na simbolo ng pag-unlad at kagandahan. Pero sa likod ng mga nagtataasang gusali at makukulay na kultura, may mga lugar na humaharap sa isang matinding laban, ang laban kontra sa dumi at polusyon. Hindi lang ito usapin ng itsura, kundi pati na rin ang kalusugan at kaligtasan ng milyon-milyong residente. Ang mga problemang ito ay sanhi ng iba't ibang bagay. Mula sa kakulangan sa serbisyo, mabilis na urbanisasyon, hanggang sa kawalan ng disiplina. Alam mo yung simpleng paghinga ng sariwang hangin at paglakad sa malinis na daan. Para sa kanila, pangarap na lang yon. Sa video na ito, samahan ninyo akong tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga lugar na ito. Ating aalamin kung bakit sila napasama sa listahan ng pinakamarumi sa buong mundo. Narito ang 8 pinakamaruruming lungsod sa mundo, kung saan mahirap makahanap ng malinis na hangin at kalsada. Susuriin natin ang mga hamong kanilang kinakaharap at ang epekto nito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ihanda ang inyong mga sarili sa mga kwentong magbubukas sa ating mga mata sa isang realidad na malayo sa ating nakasanayan. For our international viewers, don't worry, we've enabled subtitles for you. Just click the CC button. Ito ay hindi para husgahan ang mga lugar na ito, kundi para mas maintindihan natin ang bigat ng problema ng polusyon. Mula sa mga tambak na basura na umaabot hanggang langit, hanggang sa hanging itim sa usok, at mga ilog na halos hindi na dumadaloy dahil sa dumi, ito ang mga kwentong dapat nating malaman. Ang mga hamong ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi isang paalala rin sa ating lahat tungkol sa ating responsibilidad sa kalikasan. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. Halina't simulan na natin ang ating paglalakbay. Ang ating unang hinto ay sa kabisera ng Bangladesh, ang Dhaka. Sa unang tingin, isa itong masiglang lungsod na puno ng tao at aktibidad. Pero sa likod ng ingay at sigla, nagtatago ang isang malubhang problema sa basura at sanitation. Isa ang Dhaka sa may pinakamasamang sewage system sa buong mundo. Isipin nyo na lang, tinatayang 70% ng kanilang sewage o dumi mula sa mga kabahayan at pabrika ay hindi dumadaan sa treatment plant. Saan ito napupunta? Diretso sa kanilang mga ilog, tulad ng Buriganga River. Dahil dito, ang dating malinis na ilog ay naging kulay itim na, at ang amoy, lalo na tuwing tag-ulan, ay halos hindi na matagalan ng mga residente. Ang problema ay hindi lang nagtatapos sa mga ilog. Sa maraming lugar sa Dhaka, lalo na sa mga informal settlements, walang regular na serbisyo ng garbage pickup. Kaya naman ang mga residente, dahil sa kawalan ng pagpipilian, ay napipilitang itapon na lang ang kanilang mga basura sa labas ng kanilang mga bahay, sa mga bakanteng lote, o sa mga kanal. Nagre-resulta ito sa mga naglalakihang tambak ng basura sa mga kalsada, na nagiging sanhi ng pagbaha kapag umuulan at pinamumugaran ng mga sakit. Ang araw-araw na pamumuhay sa ganitong kalagayan ay isang malaking hamon para sa kalusugan ng milyon-milyong taga-Dhaka. Mula sa Bangladesh, lilipad tayo patungong India, sa lungsod ng New Delhi. Dito, hindi ang basura sa lupa ang pangunahing kalbaryo, kundi ang kalidad ng hangin na kanilang nilalanghap. Halos araw-araw, ang New Delhi ay binabalot ng makapal at mapanganib na smog. Ang air pollution dito ay isa sa pinakamalala sa buong mundo, na nagmumula sa pinagsama-samang usok mula sa milyon-milyong sasakyan, mga industrial factory, at ang malawakang pagsusunog ng mga pananim o crop burning sa mga kalapit na probinsya. Ang polusyong ito ay naglalaman ng mga maliliit na particle na tinatawag na PM2.5, na kayang pumasok ng malalim sa baga at magdulot ng iba't ibang sakit. Dahil sa matinding air pollution, ang buhay sa New Delhi ay naging isang constant battle para sa malusog na paghinga. Maraming residente, kabilang ng mga bata at matatanda, ang dumaranas ng chronic cough, sore throat, at mas malalang problema sa baga tulad ng asthma at bronchitis. Naging normal na sa kanila ang pagsusuot ng N95 mask sa tuwing lalabas ng bahay. Bago pa man sila umalis, kailangan muna nilang i-check ang Air Quality Index o AQI sa kanilang mga phone app para malaman kung gaano kapanganib ang hangin sa labas. May mga araw na sobrang taas ng AQI, napipilitan ng gobyerno na ipasara ang mga eskwelahan at magdeklara ng public health emergency. Ang susunod nating pupuntahan ay ang Port-au-Prince, ang kabisera ng Haiti. Ang problema dito ay mas komplikado dahil sa matagal ng political instability at talamak na gang violence. Dahil sa kaguluhan,
Hirap na hirap ang gobyerno na mag-maintain ng mga basic services para sa kanilang mga mamamayan, kasama na rito ang waste management at sanitation. Ang resulta mga kalsadang nagmistulang malaking basurahan. Ang mga basura ay nagkalat kung saan-saan, bumabara sa mga kanal, at lumilikha ng isang kapaligiran na hindi malusog para sa sinuman. Ang mga residente ay walang ibang mapagtapunan, kaya't ang mga tambak ay patuloy na lumalaki. Ang kakulangan sa serbisyo ay hindi lang sa basura. Maraming komunidad sa Port-au-Prince ang walang akses sa malinis na tubig at maayos na mga palikuran o toilet. Ang mga pamilya ay napipilitang umigib ng tubig mula sa mga kontaminadong sources at ang proper sanitation ay isang luho na hindi abot kamay ng karamihan. Ang delikadong kombinasyon na ito, maruming kapaligiran at kawalan ng malinis na tubig, ay nagiging perpektong breeding ground para sa mga sakit na nakukuha sa tubig. Dahil dito, hindi na nakakagulat na madalas magkaroon ng malawakang cholera outbreak sa lungsod, na lalong nagpapahirap sa kalagayan ng mga residente na araw-araw nang nakikipaglaban para mabuhay. Babalik tayo sa India, ngunit ngayon ay sa financial capital nito, ang Mumbai. Sa kabila ng pagiging sentro ng komersyo at entertainment, ang Mumbai ay may malaking problema sa basura, pareho sa lupa at sa kanilang mga baybayin. Isa sa pinakakilalang simbolo ng problemang ito ay ang Deonar Landfill, isa sa pinakamatanda at pinakamalaking tambakan ng basura sa bansa. Dahil sa dami ng basurang nabubulok, madalas itong magliyab ng kusa, na naglalabas ng makapal at toxic na usok na bumabalot sa mga kalapit na komunidad. Ang mga residente dito ay palaging nakakalanghap ng hangin na may halong lason mula sa nasusunog na plastic at iba pang chemical. Bukod sa landfill, ang mga sikat na beach ng Mumbai, tulad ng Juhu Beach, ay nagiging biktima rin ng polusyon. Ang mga dalampasigan ay puno ng plastic, sapatos, bote, at iba't ibang uri ng basura na inanod mula sa dagat o iniwan ng mga tao. Tuwing monsoon season o tagulan, mas lumalala ang sitwasyon dahil ang mga alon ay nagdadala ng mas maraming basura papasok sa dalampasigan na halos matabunan na ang buhangin. Ang malawakang pagbaha na karaniwan sa Mumbai tuwing tagulan ay lalo pang nagpapalala ng problema. Inaanod ng baha ang mga basura mula sa kalsada at kanal, ikinakalat ito sa buong lungsod at nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng mga tao. Ang ating paglalakbay ay magpapatuloy sa ikalawang pinakamalaking lungsod ng Pakistan, ang Lahore. Katulad ng New Delhi, ang pangunahing problema rito ay ang kalidad ng hangin. Palaging mataas ang antas ng polusyon sa Lahore at madalas itong napapasama sa listahan ng mga lungsod na may pinakamasamang air quality sa buong mundo. Ang makapal na smog ay resulta ng pinagsama-samang usok mula sa mga sasakyan, industrial emissions, at lalo na ang crop burning mula sa mga karatig lugar. May mga panahon sa isang taon, lalo na sa winter, na ang smog ay napakakapal na halos wala ka nang makita sa di kalayuan, at ang araw ay parang natatakpan ng maruming ulap. Dahil dito, maraming residente ng Lahore ang nagkakaroon ng mga problema sa kalusugan. Ang mga sakit sa paghinga tulad ng asthma at bronchitis ay karaniwan na, at marami rin ang nagrereklamo ng pananakit at iritasyon sa mata. Bukod sa air pollution, may problema rin ang Lahore sa garbage collection. Hindi consistent ang serbisyo, lalo na sa mga mas mahihirap na lugar. Kaya naman ang mga tambak ng basura sa mga gilid ng kalsada at bakanteng lote ay isang pangkaraniwang tanawin. Ang mga basurang ito ay hindi lang pangit tingnan, kundi naging sanhi rin ng mabahong amoy at pinamumugaran ng mga peste, na lalong nagdaragdag sa mga health risk na kinakaharap ng mga taga-Lahore. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang lugar sa Accra, Ghana na may kakaibang uri ng polusyon. Ito ang Agbogbloshie, na kilala bilang isa sa pinakamalaking electronic waste o e-waste dump sa buong mundo. Dito dinadala ang mga lumang computer, cellphone, TV, at iba pang electronic gadgets mula sa iba't ibang parte ng mundo. Para sa mga manggagawa rito, ang mga sirang electronics na ito ay isang mapagkukunan ng kabuhayan. Ang kanilang ginagawa ay sinusunog ang mga plastic casing at wires para makuha ang mahahalagang metal sa loob, tulad ng copper at aluminum, na kanilang ibinebenta. Pero siyempre, ang prosesong ito ay may kapalit na malaking panganib sa kalusugan at kalikasan. Ang pagsusunog ng plastic at electronic components ay naglalabas ng makapal at itim na usok na puno ng mga nakalalasong chemical tulad ng lead, mercury, at cadmium.
Ang toxic smoke na ito ay bumabalot sa buong lugar na nilalanghap ng mga manggagawa kasama na ang mga bata na tumutulong sa trabaho. Ang mas nakakalungkot, maraming pamilya ang nakatira mismo sa tabi ng mga sunugan, kaya't ang kanilang mga tahanan at pagkain ay kontaminado na rin ng lason. Ang lupa at mga katabing ilog ay namamatay na rin dahil sa mga kemikal na tumatagas mula sa e-waste dump. Ang susunod na lungsod sa ating listahan ay ang kabisera ng Indonesia, ang Jakarta. Isang megacity na may populasyong higit 10 milyon, ang Jakarta ay sabay-sabay na humaharap sa problema ng basura, smog at malawakang pagbaha. Isang malaking simbolo ng kanilang problema sa basura ay ang Bantar Gebang, ang pinakamalaking open landfill sa Southeast Asia. Araw-araw, libu-libong tonelada ng basura mula sa buong Jakarta ang dinadala rito. Ang tambakan ay naging isang bundok na ng basura at ang mas nakakagulat, may mga pamilyang nakatira mismo sa paligid at sa ibabaw nito. Sila ay tinatawag na scavengers na kumikita sa pamamagitan ng paghahanap ng plastic, metal at iba pang bagay na pwede pang i-recycle at ibenta. Bukod sa basura, mababa rin ang kalidad ng hangin sa Jakarta. Ang matinding traffic, emissions mula sa mga pabrika, at ang mga kalapit na coal-fired power plants ay nagdudulot ng makapal na smog na madalas bumabalot sa lungsod. Para sa mga residente, ang hirap sa paghinga ay naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. At para palalayin pa ang sitwasyon, ang Jakarta ay isa sa mga fastest sinking cities sa mundo. Dahil sa labis na pagkuha ng groundwater at pagtaas ng sea level, madalas itong bahain, lalo na tuwing tagulan. Ang baha ay nagiging sanhi ng pagkalat ng basura at mga sakit na lalong nagpapahirap sa buhay ng mga Jakartans. Ang ating huling hinto ay sa isa sa pinakamalaki at pinakamatandang lungsod sa Africa, ang Cairo sa Egypt. Sa populasyon na mahigit 20 milyon katao, hindi kataka-taka na humaharap ito sa matitinding hamon sa kalinisan. Ang Cairo ay kilala sa matinding air pollution na dulot ng walang katapusang traffic, mga pabrika, at alikabok mula sa disyerto. Ang hangin ay madalas na kulay abo, at ang mga nagtataasang gusali ay halos hindi na makita sa kapal ng smog. Para sa mga residente, ang polusyon sa hangin ay nagdudulot ng iba't ibang problema sa kalusugan, lalo na sa mga may hika at allergy. Pagdating naman sa basura, mayroon silang kakaibang sistema. May isang komunidad na tinatawag na Zabalin, na ang ibig sabihin ay garbage people. Sila ang tradisyonal na nangongolekta ng basura sa buong Cairo. Dinadala nila ito sa kanilang komunidad, kung saan nila ito pinaghihiwa-hiwalay at nire-recycle. Sa katunayan, sila ay isa sa mga pinaka-episyenteng recycling systems sa mundo, na nare-recycle ang halos 85% ng kanilang nakokolekta. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin sapat ang kanila kayahan para sa dami ng basurang nililikha ng buong lungsod. Kaya marami pa ring basurang nagkakalat sa mga kalsada, kanal, at maging sa makasaysayang Nile River. At yan ang 8 lungsod na humaharap sa matinding laban kontra sa dumi at polusyon. Mula sa mga itim na ilog ng Dhaka hanggang sa sementeryo ng teknolohiya sa Agbogblosi, nakita natin kung gaano kabigat ang epekto ng problema sa basura at polusyon sa buhay ng milyon-milyong tao. Ang mga kwentong ito ay isang malakas na paalala na ang kalinisan ay hindi lamang isang issue ng estetika, kundi isang pundasyon ng pampublikong kalusugan, kalikasan, at dignidad ng tao. Ang bawat tambak ng basura at bawat ulap ng smog ay sumasalamin sa mga mas malalalim na problema, kahirapan, kakulangan sa serbisyo, at mabilis na urbanisasyon na hindi nasasabayan ng tamang plano. Ang mga hamong ito ay tila napakalaki, ngunit hindi ibig sabihin na wala na tayong magagawa. Ang mga kuwento ng Zabalin sa Cairo at ng mga volunteer beach cleaners sa Mumbai ay nagpapakita na may pag-asa kung may pagkakaisa at determinasyon. Kaya importante talaga ang tamang waste management at disiplina para mapanatiling malinis ang ating mga lungsod. Alin sa mga lungsod na ito ang pinaka-nakagulat para sa iyo? Comment down below. Huwag nating kalimutan na ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan, maliit man o malaki, sa pangangalaga sa ating nag-iisang tahanan. Sana ay may napulot kayong aral sa ating video ngayong araw. Kung nagustuhan ninyo ito, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod pa nating kwento. Mag-iingat po tayong lahat. At tandaan na ang pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili. Hanggang sa muli, ako po si Enzo L.
Nag-iiwan ng paalala na ang malinis na kapaligiran ay karapatan ng bawat isa sa atin. Paalam.